Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikatlong kabanata ng Mika at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Si Micah ay nabubuhay noon sa panahon kung saan ang Israel ay nakaranas ng kaginhawaan ngunit papunta sa isa na namang pagkalugmok. Kanyang nakita at nabatid kung paano nagdesisyon ang mga hari na naging dahilan para sa pagkalugmok ng bansa. Dumating sa pagkakataon na kinailangan nilang magbayad ng napakalaking tax, malaking buwis, mula panahon ni Jotam hanggang sa panahon ni Ahaz, kung saan napakarami ang paggawa ng masama kasama na ang paglilingkod at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maging sa panahon ni Hezekiah. Kung saan naranasan ng Jerusalem ang pag-atake ng Assyria. At si Mika bilang propeta sa panahong iyon, nakita niya ang kasamaan ng tao. At bilang propeta sa mga panahong iyon, kinailangan niyang gumawa ng desisyon. Dahil kahit na siya ay nabubuhay sa panahon kung saan napakaraming mga kasamaan ang kanyang nakikita, maging mga tao na dapat sanang naglilingkod sa Diyos ng tama, sila man din ay namumuhay ng ayon sa kamalian. Sa parehong paraan, kung anuman po ang naranasan ni Micah noon ay siya ding nararanasan po natin ngayon. Dahil si Micah ay naging matatag bilang kinatawan ng Diyos, at sa parehong paraan tayo man din po ay kinailangan maging matatag sa pagtindig sa kung ano ang tama at makatarungan sa harap ng Diyos. Ngayon, sa kabanatang ito ay itinuturo po sa atin kung paano tayo maggagawa ng mga desisyon, ano ang mga dapat nating sabihin sa kabila ng korupsyon na nakikita natin sa paligid. Ano ang dapat na kaugaliang mayroon tayo. Sa nagtaang mga panahon ay narinig po natin ang maraming mga pagbabahagi mula sa Issachar team. Nagbahagi ng maraming mga bagay tungkol sa mga bansa at nakita natin na ang bawat bansa ay mayroong kanya-kanyang mga limitasyon at kahinaan. At ang pag-uugali na mayroon si Micah ay isang bagay na dapat po nating matutunan. Para sa umagang ito, ang punto po ng ikatlong kabanata ay ang makinig at sabihin kung ano man ang salita ng Diyos. Ang kabanatang ito ay mahahati po natin sa 3 bahagi. Unang bahagi ay mula verse 1 hanggang 4. Sunod ay 5 to 8, pagkatapos ay 9 to 12. Sa verse 1, sinasabi po doon,
Sinabi ko, makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel, katarungan ang dapat ninyong pairalin. Iyon po ay kapareho ng nasa verse 9. Makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel. Pagkatapos ay sa verse 5 at 8, nabanggit ang salita ng Diyos para sa propeta. Unang bahagi, verse 1 to 4. Dito, espesipikong sinabi ang mga pinuno, mga leader sa Israel. Makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel, katarungan ang dapat ninyong pairalin. Sa original na konteksto, ang sinabi doon ay shama, makinig. Pagkatapos nito ay nabanggit ang na. Ang ibig sabihin po nito ay kayo ay aking binabalaan. Sinasabi dito ni Micah, makinig, makinig. Ako ay nangungusap sa inyo na makinig. Ngayon, sa mga panahon na iyon, siya ay nangungusap sa mga pinuno. Kanyang sinasabi na dapat nilang alamin kung ano ang makatarungan sa verse 2 at verse 3. Kanyang nabanggit kung ano man ang mga sitwasyon sa mga panahon na iyon. Ang mga pinuno noon ay gumagawa ng mga masama. Sinabi niya dito, binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan at unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman, kinakain ang kanilang laman, binabakbak ang kanilang balat, binabali ang buto, tinatadtad na parang karneng niluluto. Ang mga pinuno noon ay tinatrato nilang parang hayop ang kanilang mga nasasakupan. Madalas po nating isipin na sa ating pagdaing sa Diyos, tayo ay kanyang pakikinggan. Ngunit dito ay pinapaalalahanan ni Micah ang mga leader. Kanyang sinasabi na ang Diyos ay makatarungang Diyos, na sa paggawa ng tao ng masama, paniguradong mayroong kalakip na hustisya at kaparusahan. Sabi sa verse 4, darating ang araw na kayo'y dadaing kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo tutugunin, hindi niya kayo papakinggan dahil sa inyong mga kasamang ginawa. Sa panahon po natin ngayon, kung tayo po ay mabubuhay at kikilos bilang puno ng buhay, atin pong matatanggap ang biyaya mula sa Panginoon at makakatanggap lagi ng kanyang pabor. Tayo ay magiging leader din sa atin pong mga pamilya. Kung kaya naman dapat po tayong maging maingat at tayo ay binabalaan ng Diyos na sa ating pagkakaroon ng otoridad dapat matuto po tayong makinig at huwag kalilimutan ang hustisya na itinuturo ng Diyos. Kung tayo po ay mayroong kapangyarihan, dapat po nating paniwalaan ng Diyos pa rin ang siyang patuloy na nagnagahari.
Dapat po nating tandaan na ang hustisya, ang katarungan ay dapat na nagsisimula sa mga lider. Kung kaya naman si Micah ay nangungusap sa mga otoridad noong araw. Kanyang pinapaalalahanan ang mga tao bilang kinatawan ng Diyos na dapat nilang pakinggan ang salita ng Diyos, dapat nilang pakinggan ang kanyang mga propesiya. Ngunit ang mga lider ba na ito ay nakinig? Si Micah ay isang propeta sa isang napakaliit na syudad. Ngunit ang mas madalas na napapakinggan noong araw sa mga panahon niya ay ang mga lider. Naroon na pinagsasamantalahan ng iba, madalas ang kanilang mga kapwa. Madalas ay napakahirap na pakinggan ang mga pagtatama ng mga propeta. Bilang mga pinuno, bilang lider, dapat po tayong maging maingat na hindi gumawa ng kasamaan dahil lamang sa kapangyarihan na mayroon tayo. Nakita natin sa mga kabanatang ito na si Micah ay naroon na nagbibigay ng mga propesiya para sa Israel at sa Jerusalem. Kanya silang pinapaalalahanan dahil mas madalas na nilang mapakinggan kung ano ang sinasabi sa mundo. Dapat po nating tandaan na ang Diyos ay makatarungan at ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng mga makatarungan at makatwiran. Ngunit kanyang pinaparusahan ang mga makasalanan. Sunod sa verse 5 hanggang 8. Ito po ay ang gitnang bahagi. Sinasabi po dito na ang mga propeta ay hindi dapat naghahabol ng kayamanan, bagkus ay ginagawa lamang ang kalooban ng Diyos. Sabi sa verse 5, ganito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa mga bulaang propeta na naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. Nangangako sila ng kapayapaan sa mga nagsusuhol sa kanila, ngunit pinagbabantaan nilang didigmain ang ayaw magsuhol sa kanila. Ibig sabihin, ito ang mga propeta na masakim. At nagsasabi sila ng magagandang bagay kung ikaw ay magbabayad sa kanila. Ang kanilang sasabihin ay kung ano ang nais mong pakinggan. Ngunit sinasabi ng Diyos dito na hindi niya ito ikinatutuwa. Sabi sa verse 6, sasapit ang gabi, ngunit hindi kayo magkakaroon ng pangitain, lalaganap ang dalim, subalit hindi kayo tatanggap ng pahayag mula sa Diyos. Lulubog na ang araw para sa mga propeta, malagim ang kahihinatnan nila. Ang mga propeta ay dapat na nakikinig sa salita ng Diyos. Dapat sana silang nagdadala ng liwanag na mula sa Panginoon. Tulad po sa ating iglesia, sa ating pakikinig ng mga propesiya, ramdam po natin ang liwanag na nagmumula sa Diyos. At bawat taon nga ay nagbibigay ng propesiya ang ating mga propeta. At
May mga pagkakataon na ang mga sitwasyon na kanilang sinasabi ay hindi kaaya-aya sa ating pandinig, ngunit paano nga ba dapat ang ating ugali o katwiran sa ganitong mga propesiya? Dapat pa rin po nating sampalatayanan na ang mga salita na nagmumula sa propeta, lalong-lalo na mula sa Diyos, ay mensahe ng liwanag na tutulong sa atin upang makalabas sa kadiliman ng ating buhay. Ngunit dito sa verse 5 to 8, ang sinasabing mga uri ng propeta ay mga bulaang propeta na kailangan mo ng bayaran, na kailangang suhulan upang magbigay propesiya. At nagiging dahilan sila sa pagkaligaw ng mga tao. At sa verse 8, iyon po ang pinaka-pangunahin at pusong bersikulo ng kabanatang ito. Sabi dito, subalit ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ni Yahweh, ng katarungan at kapangyarihan upang ipahayag sa mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. Sa original na teksto, ang pagkakasunod-sunod ng mga kabanatang ito ay naiiba. Nabanggit dito ang tungkol sa mga propeta na nagsasabi lamang ng mga propesiya ayon sa kung anong benepisyo na kanilang matatanggap. Ngunit di tulad ni Micah, pinipili niya na sabihin kung ano man ang nais talaga ng Diyos dahil siya'y puno ng Espiritu ni Yahweh. Sabi dito, ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ni Yahweh ng katarungan at kapangyarihan upang iyag sa mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, anong uri ng propeta po tayo? Hindi lamang po ito tungkol sa mga propeta na nagbibigay ng mga propesiya. Bawat isa po sa atin ay pinili ng Diyos upang maging kanyang mga propeta, tagapagsalita. Dahil ang atin pong mga buhay ay nagpapakita ng pahayag na ibinibigay ng Diyos. Lahat po tayo ay tinawag bilang kinatawan ng Diyos dahil makikita po sa ating buhay kung ano man ang mga pahayag na mayroon siya. Ngunit dapat po nating siyasatin ang ating pong mga buhay, ang ating mga puso kung tayo po ba ay namumuhay ayon sa katarungan at katwiran. Sa ilang taon po ng aking pagdidisipulo, tunay nga na tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang ipahayag ang kanyang mga salita. Ngunit may mga pagkakataon na sa aking pagpapahayag, sa aking pagsasabi masyado ng totoo, ay may mga nasasaktan ako at nagiging dahilan upang umalis ang ilan ko mga cell member. Ngunit salamat sa puno ng buhay dahil mayroong paraan para masolusyonan ang ganitong mga problema.
Pagkatapos may mga pagkakataon na iisipin natin, hindi na tayo pwedeng magsabi ng totoo dahil sa takot na baka sila'y umalis. Pagkatapos ay pipiliin natin na puro magagandang bagay lamang ang ating sasabihin. Pagkatapos pag-aakala natin ang ating cell group ay mas maganda na dahil puro lamang magagandang bagay ang ating sinasabi. Ngunit kung tutuusin ang buhay ng atin pong mga dinidisipulo ay hindi rin po lalago sa ganitong paraan. Ngunit bandang huli, kahit na lagi tayo nagsasabi ng kapayapaan sa kanila, ngunit atin pong mapagtatanto na ang butil ng salita ng Diyos ay hindi rin lalago sa kanila dahil hindi sila nakakatanggap ng pagtatama at pagtuturo. Dito pinapaalalahanan po tayo ng banal na salita na bilang mga kinatawan ng Diyos, bilang kanyang mga tagapagsalita, bilang mga cell leader, dapat po nating matandaan ng bawat nating sinasabi ay mahalaga. Hindi po dapat tayo nasusuhulan. Maaaring may mga pagkakataon na hindi nga tayo nasusuhulan, ngunit tayo ay sakim pagdating sa pagkilala ng iba, pagdating sa puri na matatanggap natin mula sa iba. Tingnan po natin ang buhay ni Micah. Siya ay puno ng kapangyarihan. Kanyang sinasabi kung ano man ang tama sa harap ng Diyos. Ito ang kaloob na ibinigay ng Diyos para sa kanya. At dapat din po natin itong matutunan. Hindi po ibig sabihin nito na dapat lagi tayong nagagalit o kaya laging pinapagilitan ang iba. Pagkus ay dapat pong nasa atin lagi ang Espiritu ng Diyos at ang katotohanan ng kanyang mga salita at sabihin o kaya iproklama ito ayon sa tamang pagkakataon at tamang panahon. Ito ay hindi para saktan ang ating mga disipulo, bagkus ay para tulungan sila na tunay na makasunod sa Diyos. Maging din po sa ating mga pinagtatrabahuan, may mga pagkakataon na may hirap sabihin kung ano ang tama at makatarungan. Naway maging katulad po tayo ni Micah. Maging puno ng kumpiyansa at maging matapang na sabihin kung ano ang tama at makatarungan. Tayo po ay manalangin sa Diyos dahil binigyan na tayo ng kanyang kapangyarihan at ng banal na espiritu para gawin kung ano ang tama. Huwag po tayong maging katulad ng ibang mga mananampalataya na puro magagandang bagay lamang ang nais sabihin at ayaw magproklama ng kung anong tama. Paano ba nagtuturo ng tama ang Biblia? Naway mabuhay po tayo ng may pananampalataya at ng may saya.
Naway punuin po tayo ng banal na espiritu lagi. Sunod mula verse 9 hanggang 12. Ito po ang pinakahuling bahagi. Muli dito siya ay nangungusap sa mga pinuno. Sabi sa verse 9, makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel na susuklam kayo sa katarungan at pinabulukton ninyo ang katuwiran. Verse 10, itinayo ninyo ang Zion sa pamamagitan ng pagpatay, itinatag ninyo ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan. Katakot-takot ang mga lahat ng mga kasakiman at kasalanan na nangyayari sa Israel. Sinabi sa verse 11 kung ano ang ginagawa ng mga pari, ng mga propeta, ng mga pinuno. Pagkatapos, sabi sa verse 11, gayon man umaasa sila kaya at sinasabi nasa kalagitnaan natin si Yahweh, kaya walang kasamang darating sa atin. Pakiramdam nila ay nasa kalagitnaan pa nila ang Diyos dahil sila may mga propeta, may mga pari. Ngunit ang mga alyansa na mayroon sila ay nasa mundo. Pinili nila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito pong sitwasyon ng kaharian ng panahon ni Micah. May mga pagkakataon na maging din po tayo, pakiramdam natin tayo ay napakabuti dahil tayo dumadalo ng cell group, nagsisimba. Ngunit ang katanungan ay kung tunay bang naririnig natin ang sinasabi ng Diyos. Dapat po nating siyasatin ang ating mga puso kung tunay bang nadidinig natin ang salita ng Diyos at tunay na isinasa puso. Tayo po ba ay nakaasa sa Diyos o higit na nakaasa sa kayamanang mayroon tayo? Sabi sa verse 12, kaya't dahil sa inyong Zion ay bubungkalin tulad ng isang bukirin na magiging isang bunton ng gumuhong bato, ang Jerusalem at ang burol na kinatatayuan ng templo'y magiging gubat. Si Micah ay nagsasalita ayon sa kung anong hindi uso ng mga panahon na yon, mga panahon na ayaw nilang makinig sa kung anong tama.
Sa panahon ni Hezekiah, narinig niya ang propesiya ni Micah. Chapter 3, verse 12. Marami mga tao ang nais na patayin si Micah. Ngunit di tulad ng iba, pinili ni Hezekiah na makinig at humingi ng tawad sa pagkakasala ng Israel, kung kaya naman hindi naganap ang mga parusang iyon sa kanyang panahon. Si Hezekiah ay naligtas. Kung kaya naman ang kabanatang ito ay pinapaalala po sa atin na sa atin bilang mga tagasunod ng Diyos, dapat po nating pakinggan ang salita ng Diyos. Dapat po nating sabihin ang kanyang mga salita. Naniniwala ako ng mabanggit ni Micah ang mga propesiyang ito, hindi niya alam na makikinig si Hezekiah. Nang siya ay nakikipag-usap sa mga pinuno noong araw, ang kanyang mga sinasabi ay ibang-iba sa kung anong nais na sabihin ng iba. Ngunit siya ay naging matatag sa paggawa nito at naging dahilan upang magkaroon ng pagbabago sa bansa. Naway matuto po tayo sa buhay ni Micah na sabihin kung ano ang tama ng buong tapang. At maging buong tapang na isabuhay kung ano man ang sinasabi ng banal na espiritu. Sa mga panahon po natin ngayon, lalong-lalo na sa ating iglesia, kung tutusin ay hindi po tayo sumusunod sa kung uso. Bagkus ay pinipili po natin na manatili sa salita ng Diyos at iproklama sa iba ang pagiging puno ng buhay dahil ito ang kalooban ng Diyos. Maari din po tayong maging katulad ni Micah. Hanggat tayo po ay handang makinig, handang sabihin kung ano ang tama, maging ang mga pinuno ay magbabago. Naway ang buhay ni Micah ay magbigay inspirasyon po sa atin. Ngayon ay atin pong ipanalangin ang atin pong prayer walk team. Atin pong ipanalangin, ipagdasal ang ating prayer walk team. Panginoong Jesus, sa ngalan ng Panginoong Jesus, naway protektahan ng Diyos ang kanilang mga puso, naway gamitin sila ng Diyos upang sila man din ay titindig bilang mga propeta at sa kanilang paglalakad sa lugar na ito. Panginoon, naway basbasan mo ang bawat isa sa kanila at sila ay iyong protektahan. Panginoon, protektahan mo sila mula ulo hanggang paa. At ang iyong kalasag nawa ang siyang sumama sa kanila. Sa kanilang pananalangin
Naway patuloy silang nakaugnay sa iyo at sa kanilang paglalakad ang bawat hakbang na kanilang gagawin, bawat panalangin na kanilang ipoproklama, ang bawat espiritu na kanilang itatali, ang bawat pagpapala na kanilang sasambitin ay mangyayari at pagaganap. Heart that follows heart after thee, a pure heart, that's what I long for. Heart that follows heart after thee. That's what I long for. Heart that follows heart after thee. Pure heart, that's what I long for. Heart that follows heart after thee. So that say we're not coming, a heart that's undivided, but one who rule and reign, a heart that needs compassion, pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship. That's undivided, but one rule and reign. A heart that needs compassion, pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that loves so that's in a heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, pleases you, my Lord. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa pagdadala sa amin sa iglesyang ito na puno ng iyong salita at ng iyong pagpapala. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos, sa iglesia na kanyang ipinagkaloob sa atin, na tayo ay nakakatanggap ng salita ng Diyos at nakikita po natin ang discipleship. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya na tayo ay matulungan sa ating pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Panginoong Hesus, kami nagbibigay pasalamat at papuri. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpupuno mo ng iglesyang ito ng iyong mga salita. Hindi lamang kami napupuno ng mga gawain para sa iba't ibang mga edad, sa bawat level o kaya edad, ngunit naroon din ang iba't ibang mga pagkakataon upang matanggap namin ang iyong mga salita.
Ngunit batid namin, O Diyos, na may mga pagkakataon na hindi namin tunay na tinatanggap ang iyong mga salita. Panginoon, naway tulungan mo kami. Sa pagkakataong ito, naway tulungan po tayo ng Diyos na siyasatin ang ating mga puso. Pinipili po ba nating makinig? O mas pinipili lamang po nating pakinggan kung ano ang sa tingin natin ay ayon sa nais natin? Tunay nga bang napapakinggan po natin ang salita ng Diyos? Kahit pa iyon ay mga pagtatama, kahit pa iyon ay mga pagtuturo upang tayo ay matulungan. Ngunit ang lahat ng iyon ay kanilang sinasabi dahil mula sa pag-ibig. Maraming beses ang nais natin ay gawin ang ating sariling desisyon. Maaaring may mga pagkakataon na ang atin pong natatanggap ay mga bagay na ayaw nating mapakinggan. Pakiramdam natin ay hindi po tayo napapakinggan. Kung kaya naman ay huhusgahan natin sila at sasabihin na hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Ngunit kung tutuusin, iyon lamang ay mula sa ating sariling kayabangan, sariling pagmamataas. Naway patawarin po tayo ng Diyos. Dahil ang ating puso ay hindi dalisay, tayo man din ay malayo na sa kalooban ng Diyos. Ang gusto natin ay ang pakinggan tayo ng tao, ngunit ayaw naman nating makinig sa salita ng Diyos. Ating hilingin na patuloy na ipakita ng Diyos sa atin ang tama. May mga pagkakataon na hindi lamang tayo hindi nakapakikinig, pagkus ay hindi rin po tayo makapagsabi ng biyaya o kaya ng mga makatarungan at tamang bagay. Dahil sa takot na magkaroon ng hindi maayos na ugnayan sa iba. Na kahit tayo na ay tinawag bilang mga cell leader o kaya bilang pinuno sa ating mga pinagtatrabahuan o kaya sa atin pong mga pamilya, pinipili natin na hindi sabihin kung ano ang totoo at kung ano ang makatarungan. Tayo po ay natatakot na baka panakit po tayo ng iba. At ang takot na ito ang nagiging dahilan para hindi po tayo makapamuhay ayon sa katarungan at ayon sa liwanag na itinuturo ng Diyos.
Hilingin po natin na tayo ay tulungan ng Diyos. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Madalas, O Diyos, kami ay bulag at bingi. Pag-akala namin kami ay nakikinig. Kapag akala namin marunong kaming makinig. Ngunit kung tutuusin ay mayroon na kaming mga sariling pagdedesisyon. At sa tuwing ang amin pong mga otoridad ay nagsasalita ng iba sa kung anong aming naiisip, kami ay hindi natutuwa. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Na laging na matutong makinig. Tulungan mo kami na makapasok, Panginoon, ang iyong salita sa aming mga puso. Banal na Espiritu, tulungan mo kami na maging matapang. Madalas, O Diyos, kami ay takot sa tao, takot sa mga gusot, kung kaya hindi namin sinasabi kung ano ang tama at makatwiran. Hindi kami naging totoo, hindi kami nagiging tapat. Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Panginoon, tanggalin mo, O Diyos, ang katigasan ng aming ulo. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Panginoon, ang nais namin ng iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, ang nais namin ay ang mapanghawakan ng iyong mga salita sa iyo, O Diyos, ay mayroong pag-asa. Panginoon, kami ay umaasa sa iyo. Amin pong inilalagay ang aming pagtitiwala sa iyo. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng kapangyarihan upang kami ay makapakinig sa iyo. Upang kami man din, O Diyos, ay maging matapang na pakinggan ang iyong mga salita. Mga kapatid, tayo po sabihin po natin sa Diyos na tayo ay handang makinig. Sabihin po natin sa Diyos, tulad ng kung paanong nakinig si Hezekiah sa salita ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na makinig sa iyong mga salita upang ang aming mga pamilya ay magkaroon din ng pagbabago. Panginoon, ayaw namin na maging sakim. Panginoon, tulungan mo kami na maging matapang na sabihin kung ano ang tama, kung ano ang karapat-dapat. Panginoon, naway pagpalain mo ang bawat cell leader. Tulungan mo kami, O Diyos,
upang matanggap namin ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Matanggap namin ang perspektibo at ang paningin na mayroon ka upang sa tuwing pagsasabi namin ng iyong mga salita, kami ay magdadala ng pagbabago sa aming paligid, sa aming komunidad. Banal na Espiritu, kami ay narito. Tanging sa tulong mo, O Diyos, na kami ay mapagpapala, kami ay magkakaroon ng kapangyarihan na makinig. Panginoon, kung kami man ay nasa aming mga trabaho, sa aming pagdidisipulo, tulungan mo kami, O Diyos, na manatili sa iyo at manatili sa iyong kalooban. Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating mga bibig, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami. Binigyan po tayo ng Diyos ng Espiritu ng Katapangan. Nais kong tawagin ang mga coworker. Tayo ay tinawag ng Diyos bilang kanyang mga kinatawan. Tayo po ay tinawag ng Diyos. Tulad ng kung paanong pinili niya si Micah bilang kanyang tagapagsalita. Sa tuwing tayo ay nakakaharap ng problema sa atin pong buhay mag-asawa, naway bigyan po tayo ng kapangyarihan, ng kalakasan na sabihin kung ano ang tama, sabihin kung anong makatarungan, sabihin kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Atin pong ipanalangin ang ating mga co-workers, ang ating mga cell leader. Naway ang Espiritu ng Diyos ang siyang pumuno sa bawat iglesia, sa bawat co-worker, sa bawat lingkod ng Diyos, sa bawat cell leader, upang maproklama natin kung ano ang tama, kung ano ang nararapat. Naway ang Espiritu ng Diyos ang siyang pumuno po sa atin. Naway tanggalin ng Diyos ang bawat takot sa atin. Panginoon, naway basbasan mo ang bawat coworker, bawat cell leader upang kanilang masabi kung ano man ang tama at nararapat sa iyong harapan. Na kanilang mabanggit, masabi kung ano man ang tama sa iyong harapan. Panginoon, basbasan mo sila bilang iyong mga kinatawan, bilang iyong mga lingkod. Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang aming mga puso. Panginoon, naway ang aming mga salita ay magbigay kapurihan sa iyo. Panginoon, baguhin mo kami. Banal na Espiritu, O Diyos, naway ang iyong mga lingkod ay maging matapang na tumindig ayon sa iyong kalooban.
Verse 11, ang kanyang mga pinuno'y nagpapasuhol muna bago humatol, nagpapaupang mga pari para magturo, at ang mga propeta na may nanguhula dahil sa salapi. Ang mga pinuno ay dapat na namumuno ng may katuwiran. Ang mga tagapagsalita ng Diyos ay dapat nagsasabi ng katotohanan. Ang mga propeta ay dapat sanang pinapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit dito nakita natin ang korupsyon sa mga pinuno, sa mga propeta, sa mga pari na kanyang pinili. At dahil dito, ang Zion ay bubungkalin tulad ng isang bukirin, isang bunton ng gumuhong batong Jerusalem, at ang burol na kinatatoy ng templo ay magiging gubat. Ang buong bansa ay babagsak at mapaparusahan. Iyon ay dahil sa mga pinuno, mga propeta at mga paring naroon. Mga kapatid, tayo po ay mga pari at tinawag ng Diyos upang maging kanyang kinatawan. Panginoon, narito kami, tumitindig sa iyong harapan. Amin pong ipinapanalangin ang aming mga propeta. Kami man din, Panginoon, ay tinawag mo bilang iyong mga propeta, bilang iyong kinatawan. Panginoon, naway ang iyong banal na espiritu ang pumuno sa bawat leader, ang bawat pinuno ng aming bansa. Panginoon, kami ay nananalangin sa iyo na hindi dapat kami maging sakim, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat naming pangangailangan. Panginoon, sa pamamagitan ng mga Israelita, iyong ipinapakita na kaya mong ipagkaloob ang bawat naming pangangailangan. Wala dapat kaming ikatakot. Kahit na kami ay may mga pangangailangan, ikaw ang Diyos na magkakaloob ng lahat. Makikita namin ang iyong kabutihan at kami ay makapapasok sa biyaya ng iyong kasaganaan. Hindi dapat kami maging sakim. Hindi namin kailangang lumayo sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, ikaw ay aming malugod na tinatanggap. Malugod ka naming tinatanggap. Panginoon, kami ay iyong itinayo at itinanim sa lugar na ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa lugar na ito ay naroon ang pahayag ng tungkol sa pagiging puno ng buhay sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ang bansang ito ay mapagpapala. Ang bansang ito ay titindig na magbibigay kalwalhatian sa Diyos. Ang kalwalhatian ng Diyos, ang kasaganaan ng Diyos ay makikita. Aking pinagpapala ang bawat isa sa atin. Ang komunidad na ating kinabibilangan ay makakatanggap ng biyaya nagmumula sa Diyos dahil sa atin, sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayong lahat. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.